Alexander, bigyan ka namin pagkakataon na magsasalita dyan para maririnig namin ang boses nyo. Ang oras natin dito alas 8:35. 8:35. So sa may istorya mo sa katong mo niya. Okay na nakuha nimo. Nakuha nimo. Okay na. Sige. 1 minute ang sige pa yun para 1 minute. 1 minute ang tanong. Di, ang tanong talaga 30 seconds lang ang tanong. 30 seconds ang tanong. Okay. Tapos ang sagot 1 minute. Sagot 1 minute. Okay, go. Tapos yung yung pag sa discussion na. Sa discussion yung pagsasalita ba? Ang pagsasalita, ang pag-deliver is 15 minutes. Pangalawang tayo, 10 minutes. Okay. Sinong mag-unang tayo ngayon? Ako ang unang tayo. Opo. Sige po. Okay. So, 8:36. So, ang oras is 8:35 dito sa akin. So, 15 minutes. Dito. 36 yung natin dito, yung Sige, 16 minutes. Maging. Okay. So, 36 ang oras natin. Opo. Okay, plus 15 minutes, 51 or 51, 52 minutes. Time na. Okay. Bismillah. 52 minutes. Time na. Akin ang panahon. Okay po. Sige po. Bismillah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi israh li sadri. Wa yassir li amri. Wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking talakayin ngayon, itong subject na papatunayan ko na si Jesucristo makasalanan at mapasa impyerno ayon sa Biblia. Pero bago diyan, papahintulutan ako sana with this time also na aking gagamitin na magbigay ako ng introduction para malaman ng mga hindi mga Muslim kung ano ang panindigan namin ng mga Muslim. Okay? Kaming mga Muslim, hindi kami matawag na Muslim kung hindi kami magmahal, hindi kami magalang, respeto ni Jesucristo. Dahil sa aming Quran, sa Quran chapter 3 verse 84, nagsasabi na si Isa al-Masih isang Muslim. At ang Allah nagsasabi na lahat ng mga propeta ang kanilang religion is Islam. In fact, si Mary, the mother of Jesus Christ, in 19th chapter of the Quran, pangalan Maryam, the name of Mary. At si Mary, the above of all women of all nations, sa aming Quran nagsasabi. Another thing, mga kapatid, hindi kami naniniwala na si Jesucristo ay masama, may kasalanan. Sinless po si Jesucristo sa aming paniniwala. Hindi yan ito kasama sa topic. Actually, ang topic ay papatunayan kung si Jesucristo makasalanan at masa-imperno ayon sa Biblia. What I'm talking today is out of the topic. Nagbigay lang ako ng information para hindi ako misconstrue sa nakikinig dito ng mga Kristiyano na nilalait ko si Jesucristo. I am only depending to what is written in the Bible. Sa Bible, dito sa topic ngayon, natatalakayin. Papatunayan ko na si Jesucristo ay makasalanan at mapasa-imperno. Sa anong kadahilanan na si Jesucristo ay makasalanan? Ang Biblia nagsasabi dahil ayon sa Biblia. Roma 3:23. Sabi dito, for all have sinned. Ang lahat ay nagkasala and come short of the glory of God. Lahat ay nagkakasala and come short to the glory of God. Mayroon pa, the wages of sin is death. The wages of sin is death. Si Jesucristo ay namatay at ang sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Jesucristo ay namatay. So ayon sa Biblia, si Jesucristo ay kasalanan dahil all, hindi naman sinabi dito, except Jesus Christ. Sinabi dito, all have sinned. Lahat ay nagkakasala. At ang pagsisinungaling, magsabi kang hindi totoo, ay
kasalanan rin kung magsasalita ka nga hindi totoo. Si Jesucristo nagsasabi siya na siya ay babalik. Siya ay babalik. At sabi dito sa Mateo 16, versikulo 28, sabi ni Jesucristo, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak sa tao na dumarating bilang hari. Sabi ni Jesucristo. Na darating daw si Jesucristo, sabi niya, mayroon sa inyo dito na hindi pa mamamatay. This generation will not pass away. This generation na hindi mamamatay hanggang ang tao makikita ninyo na anak sa tao, bilang sarili niya, ay babalik. Ilang taon na ngayon na si Jesucristo namatay. Ilang generation na nawala. Yung mga taong nag-antay ni Jesucristo, yung pag-akyat niya nag-antay, namatay na lang. Hanggang ngayon nag-apo sa apo for how many generation? Hanggang ngayon hindi bumalik si Jesucristo. Ibig sabihin, nagkamali siya or kung alam niya, nagsisinungaling siya. Dahil ang tao ay magsasalita, dapat natutupad. Pero kung hindi natutupad, ibig sabihin, siya ay nagkakasala. Ano pa? Ang kasalanan ni Jesucristo. Siya mismo nagsabi. Mateo 5:22, sabi niya, but I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, buwang ka, shall be in danger of hellfire. Sabi ni Jesucristo, you will be in danger of hellfire kung magsasabi ikaw nga buang ka. Walang rason ikaw nagagalit, peligro ka. Ito ay mahuhukuman ikaw kung nagagalit ikaw without any reason, without any cause. At sino mang magsasabi sa kanyang brother, Raka, walang utak, shall be in danger of the council. So, ang tanong ngayon, si Jesucristo ba, nagsasabi ba siya na buang o wala? Siya mismo nagsasabi sa kanyang sarili kung sino magsasabi ng buang. Shall be in danger of the hellfire, sabi ni Jesucristo. Nagsabi ba siya ng buwang? Si Jesucristo, nagsabi. Dami niya sinabi. Nagalit siya na walang cause. Another, for example, yung mga Pharisees at ang mga scribes pumunta sa kanya at nagtatanong. Give us a sign. Nagtatanong lang ang mga tao. Ang mga Hudyo ay nagtatanong lamang sa kanya, give us a sign. Kung ikaw ay tunay na sugo ng propeta ng Diyos, kung ikaw pinadala sa Diyos, bigyan mo kami ng sign. Matthew chapter 12, verse 38-39. Anong sagot ni Jesucristo? Anong sagot niya? You, evil, adulterous generation, you are seeking after a sign. There shall be no sign be given into you, except like into Jonah. Tinatanong ka lang kung ikaw ay totoong propeta, magbigay ka ng himala. Magbigay ka ng tanda kung ikaw ay tunay ng tao, the man of God. Nagalit si Jesucristo, biglang nagalit, sabi niya, you evil and adulterous generation, sabi ni Jesucristo. Ano ba? Si Jesucristo sinasabi niya ang mga tao, serpente. Sabi niya, serpente. Mr. Godin, naririnig ko kayo. Magkuhan muna sa yung microphone niyo, i-mute niyo yung microphone dahil yung usapan niyo naririnig ko, naka-istorbo. Sige po. Sorry po. Kasi nagtanong. Sabi ni Jesucristo, serpente kayo. Buang kayo, serpente. Imagine, kobra ka, bitin ka, manog ka. Mateo 23, versikulo 33. Sabi ni si Kristo, Mateo 23, 17, sabi niya, buang. Lucas 12, versikulo 26, you buang and blind, you fool, buang. At yung blind, sabi nila, hindi naman si Jesucristo ganyan magsalita. Okay, sige, sabihin natin. Kung si Jesucristo nagsabi siya ng buang, sabi niya, buang mo, bulag mo, ay wala naman sigurong gano'n, nga buang ka. Ilunggo lang siguro mo. Kung daw ilunggo daw, perti man kalambot, perti ka bugnaw. Pag sabi na, you fools, buang ka. Saan mabasa? Mateo 23:17. Bulag. Mateo 23:17, sa mayroong babae ay gusto siyang maayos yung anak niya. Sabi niya na makahawak ang anak kay Jesucristo ay makagamot yung anak ko. Sinabihan sa mga disipulo na yung babae nag-istorbo nandiyan sa ating likuran. Sabi ni Jesucristo, don't give
the bread into dogs. Ang bread daw, huwag ibigay ngadto sa aso. Ang babae nagsabi na even the dogs eating the crumbs that fall from the table's master. Nagpakaawa ang babae. Bakit? Ang gusto babae, hindi naman niya lalaitin si Jesucristo. Lumapit siya kay Jesucristo para magamot niyang anak. Tapos sasagutin mo, ipalayo yung mga aso. Or ang pagkain ay hindi pwede sa aso. Buti narinig ng babae at nagmamakaawa, sabi niya, even the dogs, Master, Rabbi, even the dogs ay kumakain ng aso sa mumong na hatak, nahulog sa lamisa ng kanyang amo, kahit ang aso. Sumagot si Jesucristo, great is thy faith. Ang ibig sabihin, tinatawag niya nga dogs, yung babae na ngailangan ng tulong sa kanya. Sabi naman niya, faithless and perverse generation. Faithless, mga wala lang pananampalataya. Perverse. Ano bang perverse? Yung baliktad ang pag-iisip. Perverse. Yung mga bakla or tumboy, yung mga bastos. Tinatawag ito. Sa madaling sabi, perverse para mga bastos ng mga tao. Faithless and perverse generation. Masakit pa nito. Yung tawagin yung generation. Pwede naman siguro, Ibrahim, bastos ka. Pwede siguro ganun. Pero mga Ibrahim, ang iyong kaliwat, ikaw at ang iyong mga kaliwat, bastos ka. Ay, masakit. Huwag mong isama yung kaliwat ko. Si Jesucristo pag nagalit, you evil and adulterous generation, you serpents. Ano klase? Evil and adulterous generation. Matthew chapter 12 verse 39, generation of vipers, mga ahas, mga manog kamo, mga kaliwat kamo sa mga manog, vipers, bitin, mga kubra kayo. Kaliwat kayo sa mga manog. Matthew 12 verse 34, King James Bible. Baboy. Sabi ni Jesucristo, don't give the bread into the pigs. To the pigs. Time na, Brad. Ha? Time na. Sabi natin 52 46 pa lang, oh. 52. Ang time natin 52. Ha? Sige po. 46 pa lang eh. Sige lang, kasi sinabi ko kanina, bago pa lang siya. Kanina kasi, sinabi natin kanina, matapos ko 52, 46. Sige. Okay. Go. Shall be in danger of hellfire, sinasabi ni Jesucristo. So ito mga kapatid, nagpapatunay kung Biblia ang ating basihan, nagsasabi, lahat ay nagkakasala. Si Adan at si Eva nagkakasala at ang lahat ng mga tao ay nagkakasala at even ang Biblia nagsasabi nga lahat ng tao ay nagkakasala. All have sinned and come short to the glory of God. So nagkakasala. Buti pa tayo dahil nagpakamatay si Jesucristo, sabi ninyo, tayo ang mga may pananampalataya, nagpakamatay si Kristo para mahugasan ng ating kasalanan. Ang problema, sino nagpakamatay ni Kristo? Kung si Jesucristo nagpakamatay para mahugasan ng mga Kristiyano sa kanilang kasalanan, ang tanong, sinong naghugas sa kasalanan ni Jesucristo? Dahil ang sabi dito, ang lahat ng mga tao ay nagkakasala. Tao si Jesucristo. How many times he said, I am a man, I am a man. Maraming beses sinasabi niyang ako'y tao. At ang sinasabi sa Biblia, ang tao ay nagkakasala. Ang lahat ng anak ni Eva ay nagkakasala. That's why mayroong tinatawag na original sin. Si Jesucristo ay galing sa tao. Anak siya ng tao. Si Mary ay isang tao. So yun po mga kapatid. Na hindi kami nang lalait ni Jesucristo, kundi ang ating masisisi nito, ang Biblia. Sino kaya ang nagsulat sa Biblia? Dahil si Jesucristo ay grabe ang pananalita ni Jesucristo. Aywan ko, kung si Duterte ay sa nag-PI si Duterte ay masama ng paningin sa kanya sa ibang mga tao dahil masyado yung bunganga niya. Ano pa kaya itong sinasabi yung serpente, buang, bulag, aso, baboy, perverse generation, evil adulterous generation, mga ahas, manog. Wala pa akong nakarinig na tao na nagsasalita ng ganito. Maliban lamang sa Biblia nga si Jesucristo, itong mga salita na ito ay talagang mahapdi ito sa tainga ng tao. Imagine naman, ikaw sasabihin ka, buang ka, natutuwa ka. Sabihin ko kaya itong aking katunggali, ikaw Mr. Gooding, Marianito, serpente ka. Ikaw Gooding ay buang ka. Ikaw Gooding ay bulag ka. Naku, masakit yan eh. Masakit yan. So, bakit ba si Jesucristo ganito yung pananalita? So, therefore, sabi ni Jesucristo mismo, pag nagsasabi ka ng buang, ikaw ay napiligro, ikaw nanganganib ikaw sa impyernong apoy.
Ang ating ilang minuto pa lang? 49 minutes. 2 minutes. Oh, mayroong 2 minutes 2 na minutes lang. nalalabit, inshallah. So, Oo. sa ating katunggali, inshallah, Mr. Gooding, pwede kong i-waive ang remaining minutes para sa mga katanungan. Ang tanong natin ay the same as usual, hindi lalampas ng 5 mga katanungan. Ang tanong ay 30 seconds at ang sagot hindi lalampas ng 1 minuto. Ito po, ibigay ko. O moderator, sa iyo po ang time. Okay, 2 minutes. Sige, ako na. Okay na. Bago ako magsalita, gusto ko muna mag-pray. Okay. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na ito. Ako po ay dumalangin sa iyo. Hiningi ko po yung kaalaman mo. Sana po bigyan mo ako ng daan, kaalaman, na mapapatunayan po na ang iyong salita ay banal. At Panginoong Hesukristo, ikaw po ay totoo at walang kasinungalingan sa buhay mo. Nagtuturo ka ng tama. Kaya Panginoon, bigyan mo ako ng i-anoint mo po ako sa pag-usap po ngayon kay Ustad Romas. At sa pangalan po ng Panginoong Kristo, I bind and rebuke sa kahit anong espiritu ng kasinungalingan. Sa ngayon na oras, ina-rebuke nako ang dili tama in Jesus' mighty name. I declare, Lord, your power, your truth, O God, in the name of Jesus. Bless us, O Lord, sa bawat isa sa amin po. Salamat po sa lahat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. So, Ustad, nandiyan ka? Pakita mo na yung mukha mo, tapos na yung prayer ko. Sige na, magtanong ka na. Pakita mo yung mukha mo kasi mahirap pagtanong. Sorry. Walang kausap. Okay. Bakit naputol yan? Oo. Okay po. Sabi mo po na ay may impyerno at makasalanan ang Panginoong Hesukristo. Now, natanong ko, saan mo mababasa po sa Bible na nagsabi doon na siya ay may impyerno at may impyerno at makasalanan po? Okay. Sagot. Saan daw mabasa nga si Jesucristo ay makasalanan? Ang Biblia kanina sa Romans chapter 3 verse 23 sinasabi, all have sinned. All, lahat ay nagkakasala. And come short of the glory of God. Lahat. So nagkakasala. Tao siya. Di ba? No one is righteous. Lahat ng tao ay nagkakasala. Tao siya. Hindi naman niya sinabi ako Diyos eh. Ako Diyos sa tao. Sinabi niya na siya ay tao. Another thing, si Jesucristo ay masa impyerno dahil siya mismo nagsabi. Sino mang magsasabi na buang he is in danger of hellfire. Sinabi ni Jesucristo, Mateo 5 versikulo 22. Si Jesus mismo nagsasabi, pag magsabi ikaw na buang, you are in danger of hellfire. Yun po ang aking sagot. Okay po. Ang tubag niya, gaanin mo siya 30 seconds. Sige na. Okay. So, ang tubag ko ay 60 seconds, 1 minute. 1 minute ang tubag mo. Okay, 1 minute po. Sige. Ang tanong, 30 seconds. So, sabi mo na si Jesus po ay nagkasala. Pwede mo bang sabihin kung saan sa Bible po, maliban sa sinabi mo, nabasa mo, meron pang ibang
sinabi sa Bible na siya ay nagkasala, maliban sa sinabi mo. Okay. Sa akin pong binasa kanina, little correction po, yung sinabi ko ay hindi ko po sinabi, kundi binasa ko mismo yung salita ni Jesucristo nga will be hellfire, Matthew 5:22. Hindi po ako nagsabi, I'm only reading sa salita mismo ni Jesucristo. Another na kasalanan ni Jesucristo dahil nagsasalita siya na hindi totoo, hindi nangyayari. Na anong sinasabi niya? Tandaan ninyo, Matthew 16:28, sabi niya, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila makikita ang anak sa tao nga dumarating bilang hari. Sabi niya, nga darating daw siya. Hindi pa mamatay yung ibang doon, darating na siya. Hindi pa nga tatakas daw sa ibang city, hindi pa na maubos pagtakas sa ibang city, ay darating na siya. Kasinungalingan yan dahil hindi siya dumating hanggang ngayon. Hindi ba kasalanan pag magsasalita ka ng hindi mangyayari, hindi totoo, hindi nangyayari, di ba kasalanan yun? Pagsisinungaling yun eh. So natin na kasalanan yun. Marami pa siyang kasalanan eh. Okay. Okay na. 1 minute ka na, no? Ano? Oo. 1 minute na. 1 minute. Okay. Kung kasi pinatunayan mo na siya ay may impyerno po, ano? Sinabi niya mismo. Sinabi mo, binasa mo, din sinabi mo. Oh, okay. Okay? So, ngayon, tanungin kita, si Jesucristo ba ay nasa impyerno ngayon? Kasi sinabi mo na may impyerno siya. Okay, magandang tanong. Alhamdulillah. Wala pa mang judgment day. Sa amin kasi, kung tanungin mo ako, sabi mo ako, kaming mga Muslim, hindi kami maniniwala ang si Jesucristo na maimpyerno. Hindi kami maniniwala dyan. Ang akin lamang ditong pinapapatunayan, yung nasabi sa Biblia. Pero bilang tanungin mo ako, si Jesucristo ay maimpyerno, hindi talaga sa maimpyerno ayon sa Islam. He was sinless, wala siyang kasalanan ayon sa Islam. Pero ang Biblia nagsasabi, nagsisinungaling siya at nagsasabi siya ng buang, siripinti, hayop, bulag kayo, aso kayo, baboy kayo. Ito ay malaking kasalanan ito. Pag ganun mo sinasabi mo, ikaw, supposing ikang teacher, sasabihin mo yan, ay masama po. Okay po, sige po. So, ang ibig mo sabihin na patunayan mo na siya ay may impyerno. Yung judgment na sinabi mo, hindi pa. Okay. So, sa pagbalik ba ni Jesucristo dito sa sanlibutan, wala na bang tao? Okay. Pang-apat na tanong yan, ha? Pang-apat. Pagbalik ni Jesucristo dito, alhamdulillah, sa aming pananampalataya, sa Quran mo ako tanungin, sa Islam or sa Biblia? Sa Bible po, sa Bible po. Kasi sinabi mo, sa Bible, pagbalik ni Jesucristo, kung sa Biblia, kung tatanungin mo ako, pagbalik dito, ayon sa Biblia, very clear nga may mga tao dito nga nadapnan ni Jesucristo, makipagyera pa nga ang mga tao sa kanya eh. Mayroon mga tao, ang tanong mo, may mga tao ba pagdating ni Jesucristo? Mayroon, mga tao. Sa Islam at sa Christianity, mayroong tao. Okay. So, sabi mo kasi kanina, si Jesus ay may impyerno. Sabi mo, si Jesus ay may impyerno, patutunayan mo. Ibig sabihin, sa sinabi mo, ay si Jesus ay nasa impyerno na. Kasi nagsisinungaling na siya. Okay? Nagsisinungaling siya. Sabi mo, nagsabi siya ng bastos. Nandito pa siya sa lupa. Sinabi mo, masamang tao, ganon, etc., etc. Now, ang tanong ko sa iyo, kasi noong time na yon na nandito sa lupa,